Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rigor. Walang eksaktong taon, probinsya ng Siquijor. Sa mundo ng lihim na karunungan, maraming kakayahan ang maaaring makamta ng isang tao. Ngunit sa kwentong ito, nasaksihan ng ating tagapagpadala ang kakaibang kakayahan ng isang antingero. Nang mga panong iyon, naninirahan si Rigor sa isang bayan ng Siquijor, kung saan halos lahat ng nakatira ay may kaalaman sa lihim na karunungan, lalo na sa pambabarang at kulam. Ginagawa nilang hanap buhay ang ganitong uri ng gawain. Sila ang nagtatanim ng sakit sa tao at sila din ang gagamot nito. Bagaman mga lihitimong manggagamot, mas pinili nila ang ganitong uri ng gawain dahil na rin sa hirap ng buhay. Malapit sa dalampasigan ng baryo at naaabot ng tubig alat ang kabuuan ng lupain, kaya naman hindi sila makapagtanim ng kahit ano. Masama man kung tutuusin, maganda din ang nagiging epekto nito pagdating sa kaayusan at kapayapaan. Dahil natatakot ang mga dayo na gumawa ng kalokohan. Napakalinis ng kapaligiran. Natatakot ang mga turista na mag-iwan ng kanilang basura dahil na rin sa reputasyon ng mga taga roon. Isa ang ama ni Rigor sa mga gumagawa ng ganitong gawain. Ang tungkulin niya, maganap ng mga posibleng biktima. Pinipili ni Tobias ang mga taong walang respeto sa lugar, lalo na sa mga nakatira dito. Gumagamit ng palipad-hangin ang mga ito o hindi kaya naman tubig para maitanim ang sakit sa tao. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga ginagawa nyo sa mga dayo? Wika ni Crispulo. Hanggat may mga siraulong hindi nagsasawa sa paggawa ng masama sa lugar natin, hindi kami titigil, tay. Isa pa, ikinabubuhay na natin ito. Yan na nga ang masama eh. Dahil ginagamit nyo ang mga kaalaman nyo para kumita ng pera, Tobias. Wala namang masama doon, tay. Magiging masama lang ang isang bagay kung hindi mo gagamitin sa makabuluhang bagay. Sa nakikita nyo, hindi naman nagiging masama ang resulta ng ginagawa namin. Mas naging tahimik pa nga ang lugar natin, hindi ba? Naroon na tayo. Pero hindi pa rin tama. Hindi dapat pinagkakakitaan ng mga kakayahan nyo. Ang tawag doon ay pangloloko. Kahit ano pa ang sabihin mo, tay. Ito ang pinambubuhay ko sa pamilya. Pasensya na kung masama man ang tingin mo, pero hindi ako titigil. Wag lang sanang dumating sa panahon na singilin kayo dahil sa ginagawa nyo. Pag-uusap ng mag-ama. Si Mang Crispulo ang pinakaunang manggagamot na naninirahan sa lugar. Dinala niya dito ang pamilya upang doon mamuhay. Hanggang kalaunan, nagsipagsunura na din ang ilang manggagamot. Unti-unti ay napuno ng tao ang maliit na baryo dahil sa napakagandang dalampasigan. Madalas itong dinadayo ng mga turista. Ngunit habang tumatagal, unti-unting dumudumi ang paligid, kaya naman gumawa ng paraan ang mga taga roon para iwasan ang lalong pagkasira ng kapaligiran. At dito na nagsimula ang gawain ng mga manggagamot. Pinigilan ni Mang Crispulo ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, minasama ng mga tao ang kanyang pagtutol. Inakusahan siya ng mga tao na gustong solohin ang panggagamot sa lugar. Alam ng lahat, si Mang Crispulo ang pinakamalakas na manggagamot, kaya hindi rin nila pwedeng galawin ng basta-basta. Hinayaan na lang din ni Mang Crispulo ang mga ito sa kanilang ginagawa dahil kahit anong gawing pangaral ni Mang Crispulo ay tila tumatagos lang sa kabilang tenga. Hanggang sa isang kaganapan ang lumantad
na naging dahilan upang pakinggan siya ng mga kababaryo. Minsan isang hapon, habang nagpapahinga ang matanda sa maliit na beranda ng kanilang bahay, biglang dumating ang apong si Rigor. Hinahanap ang kanyang ama. "Lolo, nasan po si tatay? Kailangan ko po siyang mahanap," wika ni Rigor. Kumalma ka nga. Ano bang nangyari? Bakit natataranta ka? "May turista pong namatay mula sa kabilang isla. Dito po dinala sa atin eh. Baka may magagawa siya, kaya ko hinahanap." Mamatay? Ano pang magagawa ng tatay mo doon kung patay na pala? Ang sabi po ng bangkero na naghatid, malakas pa naman ang pulso ng tao, kaya nagbabaka sakali sila. Hindi ko alam kung nasaan ang tatay mo. Baka naroon sa iba niyang kasama. Dali-daling tumakbo ang binata para tignan kung nasa mga kaibigan nga ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala si Tobias doon. Muli itong bumalik sa kanilang tahanan. Sinabihan si Mang Crispulo na hindi mahanap ang ama. Sino ba ang mga nasa dalampasigan? Mga kasama ni tatay, pero wala din silang magawa eh. Kahit yung mga taga-ospital, hindi alam kung ano nangyari. Malakas ang pulso ng pasyente, kaso nga lang wala siyang malay. Kung ganon, bakit dito nyo dinala? Imbis na diretso sa pagamutan sa bayan. Binalak nyo bang pagkakitaan ng kawawang taong yon? Hindi ko nga po alam sa mga kasama ni tatay eh. Kaya nga hinahanap ko siya. Ang mabuti pa, samahan mo ako doon. Titignan ko kung ano magagawa ko. Akala ko ba nagretiro na kayo sa panggagamot? Sino nagsabi? Hindi nagre-retiro ang isang manggagamot. Habang nabubuhay at may lakas pa ang katawan ni Rigor, kailangan niyang panindigan ang tungkulin. Kaya bilisan mo na ang paglalakad. Pag-uusap ng dalawa. Nakarating ang mga ito sa kinaroroonan ng nasabing tao. Napapaligiran ng mga nakikiusisa at mga manggagamot mula sa grupo ni Tobias. Mang Crispulo, ano ginagawa niyo dito? Wika ni Lucas. Titignan ko kung anong nangyayari at kung may nagawa na ba kayo. Pero mukhang wala pa. Ano bang inaantay niyo? Ayon kay Rigor, malubha na ang kalagayan ng pasyente. Pero bakit wala ni isa sa inyo ang kumilos? Anong naantay niyo, bagong taon? Kasi po Manong, hindi namin alam kung nasaan yung mga kasama ng taong yan. Mamaya hindi kami bayaran kapag ginamot namin yan eh. Hanggang ngayon, pera pa rin ang kailangan para kumilos kayo. Tumabi ka nga dyan kung wala ka namang gagawin. Pinag-aralan din namin ng kaalaman, pati yung mga gagamitin namin sa panggagamot kagaya ng mga doktor. Bakit hindi kami maniningil? Tama ka. Pinag-aralan mo ng mabuti ang mga nalalaman mo. Pero tandaan mo, Lucas, hindi mo ito magagamit kung hindi ka pinahintulutan ng Panginoon. Wala kang karapatan na gamitin ang kapangyarihan niya para kumita. Kaya tumabi ka dyan. Kayong lahat umalis kayo dito kung wala kayong gagawin. wika ni Mang Crispulo. Nagbulungan ang mga nakapaligid. Ngunit hindi ito pinansin ni Mang Crispulo. Sa halip ay pinagpatuloy ang panggagamot. Muli nitong nilingon sina Lucas na noon ay nakatitig sa kanya ng masama. Ni hindi nyo man lang tinignan kung may magagawa ba kayo o wala. Tapos tinatawag nyo mga sarili nyo manggagamot. Huwag mo kaming sisihin, tanda. Dahil hindi namin alam ang gagawin. Una sa lahat, walang makakapagsabi kung anong nangyari sa kanya. Ikalawa, ayoko magtrabaho nang walang bayad. Ang ikalawa yung malaking problema. Sana naging totoong doktor ka na lang kung gusto mo magkapera sa panggagamot. Ngayon panoorin mo ang gagawin ko para masabi mo ang malaki nating pagkakaiba. Lumuhod si Mang Crispulo sa tabi ng pasyente. Nagsimulang magdasal. Matapos ay nilapat nito ang kanyang kamay sa dibdib ng pasyente. Nag-usal ng mga orasyon.
at sa loob lamang ng ilang minuto pinagpawisan ang matanda. Nanginig ang katawan habang patuloy na sinasambit ang mga salita. Maging sila Lucas, hindi pa ito naririnig sa tanang buhay. Habang ginagawa ito ng matanda, dumating si Tobias. Nagulat nang makita ang ama. Lalapitan niya sana ito nang biglang awatin ni Rigor. "Wag tay, nasa kalagitnaan ng panggagamot si Lolo. Masisira ang konsentrasyon niya." Anong ginagawa ng lolo mo? At saka bakit siya nandito? "Sinusubukan niyang gamutin ang taong yan. Hindi kumilos sa mga kasamahan niyo, kaya si Lolo na ang gumawa ng paraan." Hindi dapat siya nakikialam sa mga gawain namin. Hinawi ni Tobias si Rigor para lapitan si Mang Crispulo. Ngunit bago pa man niya mahawakan, may kung anong naramdaman ng Ginoo. Anong nangyayari, Rigor? Bakit hindi ako makalapit? "Hindi ko rin po alam, tay. Kaya mas mabuti siguro, wag na tayo makialam." Wika ng binata. Kinabahan si Mang Tobias dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganong pakiramdam. Na tila may pader na nakapalibot sa ama. Kinokuryente siya sa oras na mahawakan ito. Ilang minuto pa ang nakalipas tumayo si Mang Crispulo. Inutusan si Rigor na kumuha ng malinis na tubig inumin. Ikuha mo nga ako ng tubig inumin na po. Medyo nauwaw ako eh. Sige po, sandali lang." Pagkalis ni Rigor, kinausap ni Tobias ang ama. Ano pong ginawa niyo, tay? Kanina sinubukan kong lumapit pero hindi ko magawa. Ano nangyari? Anak kita, diba? Dapat alam mo kung ano ang kakayahan ko. Nakakalimot ka yata. Hindi naman po sa ganon. Ngayon ko lang nakita sa inyo ang ganong abilidad. Kung sa bagay, may sarili kang kaalaman, kaya hindi mo kailangan ng pagtuturo ko. Ngayon mo lang din makikita ang kakayahan kong ito, kaya manood kang mabuti. Dahil hindi ko alam kung kailan ko uli gagawin ang bagay na yan. Kayo lahat, kung ano man ang makikita nyo, lehitimo kong kakayahan. Hindi ko kinopya kahit kanino. Orihinal na itinuro sa akin ng isang totoong ermitanyo. Wika ni Mang Crispulo. Ikinumpas nito ang kamay papunta sa pasyente habang nag-uusal ng dasal. Nanlaki mga mata ng mga naroon nang makitang bumangon ang pasyente. Pero ang sabi sa akin, ang sabi ng mga kasama ko, patay na ang taong to. Paano mo siyang nabuhay? Oo, patay sa mundo ng tao ang katawan niya. Pero hindi pa nakakatawid sa kabilang dimensyon ng kanyang kaluluwa. Kaya nagawa ko itong hugutin. Meron pa ba sa inyong may kakayahan na gawin yan? Kulukuhan! Hindi lihim na karunungan ng Diyos ang ginamit mo, kundi aral ng demonyo. Sinong albularyo ang merong kakayahan na humugot ng kaluluwa sa kabilang dimensyon? Demonyo lang may kaya nun. Kung demonyo ang tawag mo sa akin, ano tawag sa inyo? Hindi ako nandito para makipagtalo. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Wala na akong pakialam kung ano pa ang gusto nyong isipin. Ngayon, kung hindi nyo kayang irespeto ang presensya ko sa baryo, malaya kayong hamunin ako. Nagulat ang lahat sa sinabi ng matanda. Maging si Tobias ay hindi inasahan ng mga nangyari. Wala itong alam na may kakayahan ng ama na bumuhay ng patay. Tay, ano po bang sinasabi niyo? Hindi naman yata tama na ganyanin mo mga kasama ko. Kasama ka sa mga tinutukoy ko, Tobias. Masyado nang baliko ang mga ginagawa niyo. Wala na ang pagpapahalaga sa misyong inaatas sa inyo ng Diyos. Pera na lang ang tanging nagpapakilos sa inyo. Gaya ng sinabi ko, malaya kayong hamunin ako. Kung hindi nyo kayang irespeto
ang presensya ko dito sa baryo. Masyado kang nagmamagaling, Tanda. Hindi porket mas matanda ka at nauna ka sa amin, magsasalitaan mo kami ng ganyan. Bakit? May problema ka ba sa mga sinabi ko? Oo! Hinahamon kita, Tanda, para mapatunayan ko din sa'yo na hindi lang ako puro salita. Kapag natalo kita sa laban, magre-retiro ka na. Tinatanggap ko. At kapag ikaw ang natalo ko, papatayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Tobias nang marinig ang sinabi ng ama. Sinubukan niya itong pigilan sa gustong gawin, kaso nga lang walang nagawa nang makita ang mga mata ng matanda. Kilala ni Tobias ang ama, lalo na kapag galit ito. Alam niyang walang makakapigil sa gusto niyang gawin. Biglang nagtabihan ang mga tao para magbigay ng daan sa dalawang maglalaban. Tumayo si Lucas sa gitna ng mga tao habang nag-uunat. Si Mang Crispulo naman ay naupo, hinawakan ang kanyang tungkod. Bago magsimula ang laban, biglang dumating si Rigor. May dalang tubig. Inabot niya ito sa matanda. Lo, eto na po ang tubig. Teka, anong gagawin niyo namang Lucas? Wala naman na po. Maglalaro lang kami. Kaya doon ka muna. Ipainom mo sa pasyente natin yung tubig na hawak mo. Marahang naglakad si Rigor palayo sa matanda at nilapitan ang pasyente. Ngunit habang inaasikaso niya ito, nakatuon ang mga mata sa dalawang maglalaban. Handa ka na ba, Tabachoy? Ang yabang mo ah! Huwag mo kong tanungin! Dahil sa totoo lang, matagal ko nang pinangarap ang makatunggali ka sa ganitong uri ng labanan. Siya nga ba? O sige, ikaw na ang maunang sumugod. Masyado kang kumpiyansa sa sarili mo. Huwag mong pagsisisihan ang mangyayari ha. Pagkatapos nito, siguradong may kalalagyan ka. Wika ni Lucas sabay sugod sa matanda. Nanatiling nakaupo si Mang Crispulo habang inaantay ang paglapit ng katunggali. Saktong mga 1 metro na lamang ang layo ng kalaban sa kanya nang bigla itong tumalsik, bumalik sa pinanggalingan. Oh, anong problema? Bakit hindi ka sumugod? May sa demonyo ka nga matanda ka. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Gawin mo ang lahat para matalo ako. Hindi ba gusto mo na ako magretiro? Nagbagong isip ko, Tanda. Hindi lang pagre-retiro mangyayari sa'yo. Pagkatapos ng laban na to, ibuburol ka ng mga kamag-anak mo. Hindi yan sinasabi, Tabachoy. Ginagawa yan. Nag-usal na mga dasal si Lucas. Inilabas ang talandro. Itinali ito sa kamao at muling sumugod. Kaso nga lang laking gulat niya nang biglang humarang si Tobias sa kanyang daraanan. Ano ginagawa mo, Tobias? Kinakampihan mo ba ang tatay mo? Alam mong malaki ang kasalanan niya sa grupo natin at magiging hadlang ang matandang yan sa mga gusto nating gawin. Hindi ko kinakampihan ang tatay ko. Kilala ko siya, Lucas. Kaya itigil mo ang kaibangan dahil walang ibang kahihinatnan ang ginagawa mo kung hindi kamatayan. Walang ibang mamamatay dito kung hindi ang matandang yan. Kaya tumabi ka kung ayaw mong madamay sa gagawin ko. Makinig ka, Lucas. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka tumalsik kanina? Napaisip si Lucas. Napagtanto ang mga sinabi ni Tobias. Hindi mo nakikita ang mga nilalang na nakapaligid kay tatay dahil nabubulagan ka ng galit. Ang totoo, hindi siya ang kalaban mo kung hindi ang mga alaga niyang engkanto. Mga alagang engkanto? Kung ganun tama ang hinala ko,
May sa demonyo ang matandang yan. Mas malaki ang rason para tapusin ang buhay niya. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo, Lucas. Sinasabi ko sa'yo, mamamatay ka. Tumabi ka, Tobias. Huwag kang makialam. O baka gusto mong madamay? Ay nako. Huwag mo lang sana akong sisihin kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Lumakad palayo si Tobias. Ngunit nangangamba ito para sa kasama. Ito ay sa kadahilanang nakita ng Ginoo ang alagang engkanto ni Mang Crespulo. Itinoon nito ang pansin sa dalawang naglalaban. Si Mang Crespulo hindi pa rin umaalis sa kinaupuan. Samantalang si Lucas, galit na galit, determinadong patayin ang matanda. Napapansin ko, parang nag-aalangan ka. Bakit? Anong sinabi sa'yo ni Tobias? Wala ka na doon kaya maganda ka, tanda. Ito na ang huling beses mong makikita ang mundong ibabaw. Pagkatapos ng gagawin ko, pagpipiestahan ka ng mga demonyong nasa tabi mo. Yan ba ang sinabi sa'yo ni Tobias? Bakit parang mali naman yata ang nakikita mo? O nakikita mo nga ba? Hindi na mahalaga kung nakikita ko o hindi. Tugon ni Lucas sabay sugod sa matanda. Buong lakas itong tumalon papunta kay Mang Crespulo. At nang malapit na, inakala nitong matatamaan ng suntok ang matanda. Ngunit ilang pulgada na lang ang natitira. Hindi pa rin umilag ang matanda. Muli itong tumalsik palayo. Akmang tatayo na sana nang maramdaman nito na may umapak sa kanyang likuran. Ngunit walang nakikita si Lucas. Maging ang mga tao, sinasabihan siyang tumayo. Anong ginawa mo sa akin, tanda? Bakit hindi ako makatayo? Hindi ba sinabi sa'yo ng anak ko na hindi ako ang kalaban mo? Kalokohan! Paano hindi? Ikaw lang naman ang nakikita ko. Kung ganon talagang bulag ka. Pues, pagsisisihan mo ngayon na hinamon mo ko. Dahil sa totoo lang, hindi naman ako ang kalaban mo. Kung hindi ang mga gabay ko. Mukhang nakalimutan mo yatang sabihin, Tobias, na kung sino man ang maghamon sa akin, ay parang hinamon niya na rin ang kalikasan. Pakiusap, Lucas, huwag ka nang tumayo. Mapapahama ka lang. Manatili kang nakadapa kung ayaw mong mamatay. Wika ni Tobias. Kaso nga lang hindi to nakinig. Pinilit na tumayo. At saktong pag-angat ng ulo, bigla siyang tumalsik palayo. Kitang-kita ni Tobias ang malaking nilalang na may hawak na karet, nakapatong sa likod ni Lucas. Nagsigawan ang mga tao dahil sa takot. Maging si Rigor, hindi alam kung ano ang nangyari at kung paanong tumalsik ang ulo ni Lucas. Matapos ang laban, kasywal na tumayo ang matanda at naglakad papunta kay Rigor. Halika na po. Maayos naman na ang kalagayan ng pasyente. Umalis na tayo dito. Hayaan mo na ang mga taga-kabilang isla na maghatid sa kanya pauwi. Hindi naman alam ni Rigor ang sasabihin. Nagtataka kung ano talaga ang nangyari sa laban. Laking pasasalamat ng pasyente sa ginawang tulong ng matanda. Pagdating sa tahanan, kagad kinausap ni Tobias ang ama. Tay, alam mo ba kung ano ginawa mo? Nagsimula ka ng malaking kaguluhan. Ngayon nagpupulong ang mga kasamahan ko upang planuin kung paanong ipag-iigante si Lucas. Inaasahan ko na nagagawin nila ang bagay na yan. Patunay lang na talagang mababaw ang pag-unawa nila sa lihim na karunungan ng Diyos. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang prinsipyo, tatay. Pero hindi mo ba alam
na ikakamatay mo mga mangyayari. Ikakamatay ko. Lahat tayo patungo doon, Tobias. Dapat, nauunawaan mo na ang tungkol sa bagay na yan at kung saan ko kinuha ang prinsipyo ko. Yan ang prinsipyo ng isang tunay na alagad ng lihim na karunungan. Nababaliw ka na, Tay. Hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko sa inyo. Parehong mahalaga ang pamilya ko at ang grupo. Maaaring madamay ang anak ko sa gulong ito. Anong kinakatakot mo? Anak kita, Tobias. At hindi ko kayo papabayaan. Dapat alam mo na yan noon pa. Kaso, nabulagan ka ng maling paniniwala. Ngayon hayaan mo silang sumugod para malasap ng mga taong baluktot ang paniniwala ang galit ko. Bakit niyo po ginagawa ang bagay na to, Tatay? Itinatama ko lang ang mali, Tobias, na noon pa sana ginawa. Sa totoo lang kasalanan ko ito kung bakit naging baluktot ang paniniwala at paggamit niyo sa mga karunungang natutunan. Pag-uusap ng dalawa. Noon pa lang napagtanto ni Tobias na tama ang kanyang ama. Mali ang prinsipyo na pinaniniwalaan. Hindi makapaniwala ang Ginoo. Naabot sa ganong tagpo ang lahat. Nakaligtaan din ito ang kakayahan ng ama at ang pinagmula ng kapangyarihan. Masyado siyang natutok sa paggawa ng hindi maganda sa kapwa para kumita ng pera. Kinagabihan habang naghahapunan, napansin ni Tobias na napakatahimik ng paligid. Walang hangin o kulisap na humuhuni. Hindi ito pangkaraniwan dahil sa mga oras na yon. Panay na ang tunog ng mga kuliglig at iba pang insekto sa paligid. Tay, napapansin ko parang may mali. Alam ko. Hayaan mo lang sila. Tapusin mo yung kinakain mo. Biglang nawalan ng ganang kumain si Tobias. Ngunit pilit nitong inuubos ang laman ng plato dahil ipinag-utos ng kanyang ama. Matapos kumain, dali-dali itong tumayo at lumabas ng tahanan. Wala namang kakaibang pangyayari. Nakita pa nito si Rigor na nakaupo sa puno ng nyog habang nakatitig sa karagatan. Muling pumasok ang Ginoo. Nakita ang ama na nakaupo sa sala habang nagsisindi ng pipa. Masyado kang tensyonado. Ikalma mo ang sarili, Tobias. Halika, maupo ka dito. Hindi ko lang po maiwasang isipin kung anong posible mangyari. Lalo pat malakas ang kagustuhan ng mga kasama kong magiganti. Hindi ko na uulitin ang sasabihin ko. Ipayapa mo ang isipan, anak. Nandito ako. Napangiti si Tobias dahil muli niyang narinig ang matatamis na salita na iyon. Madalas itong sabihin ng Mang Crispulo sa tuwing natatakot siya sa kidlat. Habang nagpapahinga, biglang bumukas ang pintuan at laking gulat ng dalawa. Nang biglang pumasok si Rigor, namumutla ito na parang natakot sa kung ano ang nakita. Ano nangyari, Rigor? Parang hinabol ka ng 10 demonyo. Parang gano'n na nga po, Lolo. Nandyan sa labas ang ilan sa mga kasama ni Tatay. May dala silang mga armas. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Rigor, huwag kang lalabas ng bahay. Pumasok ka sa silid. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang aalis. Opo, Tay, pero paano po kayo ni Lolo? Huwag kang mag-alala. Akong bahala po. Sige na, sundin mo na lang ang sinabi ng tatay mo. Dali-daling pumasok ng silid si Rigor. Sinarado ang bintana. Samantalang si Mang Crispulo naman ay lumabas ng bahay upang salubungin ang mga kasama ni Tobias. Nakasilip sa maliit na siwang ang binata. Nang mga sandaling ito, gawa lang sa kawayan ang dingding, kaya dinig ang mga usapan sa labas. Kasama! Gabi na! Bakit napasugod kayo? Alam mo ang pakay namin, Tobias. Kaya wag mo kaming pipigilan. Tugon ng kasamang si Alejara.
Napatingin si Tobias sa ama, na noon ay kampanting nakaupo sa atangan ng bahay. Alam ko ang pakay nyo, pero hindi ako papayag na makapasok kayo sa bakura namin. Hindi namin kailangan ng permiso nyo para gawin ang bagay na yan. Mga kasama, lusob! Nagsipagpasukan ng mga ito sa bakuran. Bumunot ng itak si Tobias para harapin ang mga kasamaan. Nagawa nitong pabagsakin ang unang 2 katao. Ngunit sunod-sunod na atake ang tinanggap ng Ginoo, dahilan para mabitawan ang itak at magtamo ng malalang pinsala. Pinaikutan ng maraming kalaban, ngunit pinilit pa ring tumayo ni Tobias. Nakita naman ito ni Rigor. Nakaramdam ng awa sama. Gusto'y mang lumabas. Alam niyang walang magagawa at maaari lang maging pabigat. Habang pinagtutulungan na mga kalaban si Tobias, nanatiling nakaupo si Mang Crispulo, ni hindi man lang ito nagpakita ng anumang emosyon. Ngunit sa isip nito, pilit siyang kumukonekta sa anak. Makinig ka, Tobias. Ikalma ang isipan at huminga ng maayos. Huwag kang magpapadala sa sakit at takot na nararamdaman mo dahil lalo kang panghihinaan ng loob. Magtiwala ka sa kakayahan mo at higit sa lahat, sa Diyos na pinanggagalingan nito. Narinig ni Tobias ang sinabi ng ama sa isipan. Sinunod ang mga sinabi ni Mang Crispulo. Ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim kahit na nakakatanggap ng mga atake. Unti-unting nawawala ang nararamdamang sakit. Maging ang malubang sugat ay unti-unting naghilom. Nang maramdamang nagbalik na ang lakas, hinila nito ang isa sa mga kalaban, ginawang pangsangga, sabay tulak sa mga ito palayo. Nagawang damputi ng itak at gumante ng atake. Sa kasamaang palad, hindi nito napansin ang isa sa malalakas na kalaban. Tinamaan si Tobias ng suntok, dahilan para tumalsik kay Mang Crispulo. Dito na tumayo ang matanda at inalalayan si Tobias. Tumabi ka muna. Ako nang bahala sa mga ito. Pasensya na tayo. Napakahina ako para makipagsabayan sa inyo. Hindi na nagsalita ang matanda. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ng mga kalaban. Bawat hakbang nito, isang kalaban ang nalalagas. At nang makalapit ng husto sa mga kaaway, ang tanging nakatayo na lang, yung makakatagal sa taglay na lakas ni Mang Crispulo. Anong nangyari sa mga kasama mo? Bakit sila nagbagsakan? Nang mga sandaling iyon, ang kaharap niya ay ang kalabang si Alejara, ang kapatid ni Lucas. Ikaw ba ang pumatay sa kapatid ko? Kapatid mo pala si Lucas. Hindi nakakapagtaka. Pareho kayong mahina ang utak. Tignan mo mga kasama mo. Hindi ka ba naawa sa kanila? Kagustuhan nilang sumama sa akin. Bakit naman ako maaawa? Isa kami ng layunin at yun ay tuluyan kang wasakin. Ay nako, wala kang pinagkaiba sa kanya. Pero pagbibigyan ko kayo. Tumalikod ka kasama ng mga yan at kakalimutan ko ang ginawa nyo dito. Paano kung ayoko gawin? Desisyon mo yan. Huwag mo lang pagsisisihan. Wika ni Mang Crispulo. Nagsipagsugod ang mga kasamahan ni Alejara. Ngunit hindi pa man nakakalapit ang mga ito. Nagbagsakan sila. Ang ilan ay namilipit sa sakit habang sinasapo ang tiyan. Ang ilan ay hindi makagalaw na tila ginagapos ng kung anong nilalang. Dito ay muling nakita ni Tobias ang mga alaga ng ama. Maging si Rigor, nasilayan kung gaano kalupit sa pakikipaglaban ang matandang antingero. Hindi makapaniwala si Alejara, ni Sainagap. Hindi nito akalain na ganong kalakas si Mang Crispulo. Sinubukan pa nitong umatras ngunit huli na.
dahil tinuluyan siya ng matanda. Isang kumpas ng kamay ang ginawa. Nahati sa dalawa ang katawan ni Alejara. Maging ang ilan pang natitirang kalaban, tuluyang binawian ng buhay. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na umalis sa lugar na ito. Pero hindi kayo nakinig. Ngayon pagdusahan mo ang bunga ng inyong kangalan. Wika ni Mang Crespulo habang nakadungaw sa wala ng buhay na si Alejara. Matapos ang kaganapan, hindi na muling bumalik pa ang iba sa kanila. Tuluyang iniwan ang maruming gawain. Namuhay ng maayos. Bumalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Nawala ang pinairal na sistema ng dating pangkat ni Tobias. Unti-unti na ring nabalik ang tiwala sa mga tao at lalong yumabong ang kanilang ekonomiya pagdating sa turismo. Ito ay dahil sa pangangalaga ng lolo ni Rigor, si Mang Tobias, isang antingero na bumubuhay ng patay. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin. Ito ay tungkol sa diingon nato, uri ng engkanto. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pael. Taong 1990, Cebu. Maagang naulila si Pael, kaya napilitang asikasuhin ang sarili upang mabuhay. Namasukan bilang tsoper ng bus na bumabiyahe sa probinsya ng Cebu. Nung una, naging maayos ang takbo ng pamamasada, pero kalaunan ay nagtataka sa babaeng lilitaw sa partikular na daanan. Tuwing alas 10 ng gabi nagpapakita, mag-iintay sa tabi, papara at sasakay. Hindi nagsasalita, tahimik na nauupo sa pinakalikuran. Sa labas palagi ang tingin. Sa pinakahuling lunsod na sakop ng ruta bumababa. Sunod-sunod ang ganitong kaganapan, kaya hindi maiwasan ni Pael na magtaka. Isang gabi, nadaanan na naman. Pumara, sumakay at naupo sa dulo. Iilan na lang ang pasahero dahil 10 oras na ng gabi. Pagdating sa boundary ng Karkar at Barili, walang makikitang bahay dahil ang kaliwang bahagi ay bundok na. At ang kanan naman, malalim na bangin. Matarik ang daanan, lubak-lubak, kaya nagkaaberya ang gulong. Itinabi ni Pael ang bus. Bumaba para tignan ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin sa mga pasahero at minadali ang pag-ayos. Sa kalagitnaan ng pagkukumpuni, napansin ang pagbaba ng misteryosong babae. Naglakad at biglang nawala. Tinawag niya ito pero walang sagot. Parang hinigop ng kadiliman. Inantay sa pag-aakalang umihilang. Pero lumipas ang ilang sandali ay napilitang bumiyahe dahil may ibang pasahero na dapat ihatid. Habang tumatakbo ang bus, panay ang tingin. Nagbabaka sakaling madadaanan ang babae pero hindi na nakita. Kinabukasan nakahinga si Pael nang pumara ito sa nakasanayang pwesto. Inakalang nawala ang babae, kaya kagad kinausap. Ginang, mabuti naman po nandito kayo uli. Natakot ako kagabi ha. Bigla ka kasing bumaba tapos umalis ka. Hindi na kita mahagilap kaya natakot din ako eh. Ano bang nangyari sa'yo? Walang sagot na nakuha. Dumiretso sa pag-upo ang babae. Bumalik na sa pagmamaneho ang binata. Pagdating sa terminal, nagbabaan ang mga pasahero. Tinignan ni Pael ang inuupuan ng babae pero wala na ito. Bumaba na rin siya. Dumiretso sa kasamang tsoper na nag-iinuman.
Kung kumayod ka, parang 10 anak ang binubuhay mo ha. Baka nakakalimutan mong binata ka. Walang ginagastosan kaya magdahan-dahan sa pamamasada. Ginagabi ka sa pag-uwi, delikado sa daan, alam mo yan. Wika ni Mang Paul. Nag-iipon po kasi ako pampagawa ng bahay. Hinuhulugan ko rin yung bus para maging sa akin Ang taas kasing maningil na Mang Bert Kaya kailangan kong kumayod ng kumayod. Ganun ba? Eto, uminom ka muna. Pampawi ng uhaw. Bukas naman hindi mo kailangan magmaneho dahil inspeksyonin ng bus. Nagkaberya sa makina yan kapon, hindi ba? Pati gulong nasira. Ganun ho ba? Siguro matatapos naman sila sa hapon Bala ko kasing mamasada para kahit papano madagdagan ng ipon. Paul, parang may pinanghuhugutan ng inaanak mo Tayo mga lalaki. Hindi naman magsisipag kung walang babaeng nagugustuhan. Nagpapakitang gilas yata tong binata natin Wika ni Mang Ray. Hindi naman po sa ganun. Sadyang gusto ko lang makaipon kaagad. Pael, walang masama sa sinabi ni Ray. Kung may nagugustuhan ka, walang problema. Basta ipakilala mo sa amin, lalo na sa akin. Ako ang tumatayong magulang mo, kaya dapat alam ko ang nangyayari sa buhay mo. Sino ba ang maswerteng babae? Wala po talaga. Kung meron man, kayong unang makakalam. Wala naman akong pinagsasabihan kung di kayo lang din Sige na ho, mauna na ako. Iniwanan ni Pael ang dalawa. Dumiretso sa tinutuloy ang kubo na nasa unahan lang. Bago matulog, nakasanayan ni Pael na magbasa ng dyaryo. Ang paboritong pwesto ay sa tabi ng bintana. Lalo na kung malamig ang hampas ng hangin. Sa kalagitnaan napatingin sa labas. Sa likod ng nakaparadang mga bus, may nakatayong babae. Hindi pa malinaw kung sino dahil madilim sa bahaging iyon. Binaliwala sa pag-aakalang asawa ng kasamang tsoper. Pero hindi nagtagal. Unti-unting nakilala lalo na nang humampas muli ang hangin. May partikular na samyo na hindi makakalimutan ni Pael. Amoy ng pinaghalong bagong tabas na damo, lumot at may kalawang. Ito ang taglay na samyo ng misteryosong babae. Nang kilalaning mabuti ay hindi siya nagkamali. Lumabas ang binata. Nilapitan ang babae kaya kagad lumayo. Ako po to, yung tsoper sa bus na palagi mong sinasakyan. Paelang pangalan ko, wag kang matakot. Hindi naman ako nananakit Bakit ka pala nandito? Malapit lang ba yung bahay mo? Sinubukan ni Pael na maging magaan ang pakikitungo. Kaso nga lang mailap ang babae. Lumayo ng lumayo hanggang sa umalis. Napakamot na lang sa ulo ang binata. Hinatid ng tanaw ang babae. Kinabukasan hindi na masada si Pael dahil inaayos ang bus. Si Mang Paul at Mang Ray ang nagkukumpuni. Sa kalagitnaan nito naging pulutan ang usapan tungkol sa engkanto. Kilala niyo naman siguro si Mang Rodolfo Hindi na namamasada kasi yumaman Paano ba kasi? Nakapag-asawa ng diingon nato. Dumaan ako dun sa bagong bahay niya sa norte. Grabe ang laki, ang ganda. Sayang nga lang, hindi ko nakita ang asawa niyang engkanto. Itatanong ko sana kung may kasama siyang naghahanap ng mapapangasawa. Papareto sana ako Wika ni Mang Ray. Ang diingon nato, salitang Bisaya na tumutukoy sa engkanto o maligno. Balik tayo sa kwento. Si Raulo, may asawa ka. Pamilyadong tao, tapos kekerengkeng sa isang engkanto pa. Kung gusto mong imaman, magsipag, magtiyaga. Hindi yung magpapayaman sa maling paraan. Pinapahamak mo lang ang sarili mo niyan Wika ni Mang Paul. Walang mali kung gusto mong makamit ang isang bagay. Isa pa,
Matagal nang may lamat ang pagsasama namin ni Georgina, kaya walang problema. Babalik nga ako sa bahay ni Mang Rodolfo para magtanong. Marami ang lahi ng engkanto, kaya imposibleng wala nang para sa akin ano. Kapag ako nakahanap tapos yumaman, ako ang bubuhay sa inyo. Buwang! Mga ngarap na nga lang sa engkanto pa. Gusto mo yatang humiwala yung kaluluwa mo sa katawang lupa eh. Mahilig din sila sa ganyan. Papatayin ang katawan mo dahil yung kaluluwa mo isasama sa kabilang dimensyon. Sa madaling salita, espiritu ka na lang. Paano po pala malalaman kung may kausap kang isang engkanto? May mga palatandaan po ba? Sa dami po kasi ng nakakasalamuha kong pasahero sa araw-araw. Malay natin, di ingon nato pala yun. Hindi ako sigurado, pero batay sa sinabi ni Mang Rodolfo, madali lang makilala kasi ibang-iba kumpara sa ordinaryong tao. Yung bang perpekto ang pisikal na kaanyuan, maputi, makinis, matangos ang ilog, mahaba ang buhok, maganda ang kulay ng balat, mabango, yung talagang mapapalingon ka. Nakakaagaw atensyon ang presensya, tapos tahimik, madalas gustong mapag-isa. Pael, kung may ganito kang pasahero, itabi mo ang boss kasi ayon sa paniniwala ng nakakatanda, magsasani sila ng disgrasya. Pwera na lang siguro kung mabait tapos matitipuwag ka, pakasalan mo na lang. Buwang ka talaga, Ray. Ang ayos ng tanong tapos ganyan yung isasagot mo. Pael, huwag ka maniniwala sa gurang na yan ah. Umaarangkada ang pagiging siraulo. Sa ibang araw ko nalang magtanong, baka sakaling gumaling yung utak niyan. Natawa na lamang si Pael sa biroan ng dalawa. Sa kabilang banda, sumagi sa isipan ang misteryosong babae. Hindi malinaw sa kanya kung ano ang ginawa nito kagabi. Pakiramdam niya gusto siyang kausapin pero nahihiya lang. Sa sinabi ni Mang Ray tungkol sa engkanto, may parteng nagdududa. Umakma kasi sa anyo ng babae. Posible kayang engkanto siya? Tahimik, mailap, perpekto ang muka. Ano ka mo, Pael? May sinasabi ka ba? Hindi ko marinig kasi nakatuon ang pansin ko sa makina. Ulitin mo na lang. Ay wala po. May naalala lang po ako tapos napalakas ng pagkakasabi. Wala po yun. Sige lang po, tumuloy lang po kayo sa ginagawa nyo. Wika ni Pael. Sa pagbabalik ng pamamasada, siya na mismo ang humiling na sana gumabi na para makita uli ang babae. Hindi niya alam pero parang nasasabik siya rito. Kaagad iwinaksi nang mapagtanto ang naisip. Pagdating sa lugar kung saan madalas nag-aabang ang babae, huminto siya kahit wala ito. Nagtataka din ang mga pasahero dahil wala namang bababa sa bahaging iyon. Nang hindi pa siya kumilos, pinukaw ang atensyon ng isa sa mga pasahero. Kuya, may nakikita ka po bang hindi namin nakikita? Poste lang po yung nakatayo dyan, walang pasahero. Andar na ho. Patatagalan tayo niyan eh. Pasensya na. Nasanay lang ako kasi palagi may sumasakay dito eh. Dismayado si Pael. Malungkot dahil hindi nakita ang misteryosong babae. Nasanay na siya sa presensya nito, kaya hindi maiwasang hanap-hanapin. Gayunpaman, napangiti nang malaman na nasa likuran nito ng mga nakaparadang bus. Nilapitan niya. Sa wakas, pumayag na ito na makipag-usap. Akala ko, hindi na kita makikita ngayon eh. Wala ka kasi dun sa palagi mong inaabangan. Pael pala ang pangalan ko. Anong pangalan mo? Teresita ang pangalan ko. Akala ko nga hindi kita makikita eh. Lagpas na kasi sa oras. Hindi pa dumadaan yung bus mo eh. Nagka-problema ba? Nakipagkamayan ito. Ganun na lang ang pagsinghap ni Pael.
sa lambot at lamig ng palad. Hindi naman sana masama ang panahon, pero parang nagyeyelo ang kamay. Hindi masyadong pinansin dahil naglalaro sa isip ang sinabi. Kung ganun, inaantay mo pala ako? Pasensya na ha. Natagalan ako sa biyahe dahil in-inspection yung bus ko eh. Napapadalas kasi yung sira. Para iwas aksidente na rin. Paano ka pala nakarating dito? Kaninong bus yung sinakyan mo? Hindi ko alam yung pangalan pero yung matabang lalaki na pandak. Huminto kasi sa kantong inaabangan ko eh. Kaya sumakay na ako. Nagdadalawang isip pa nga ako kasi baka dumaan ka. Napangiti si Pael. Hindi makapaniwala na madaldal pala ito. Bus ni Mang Paul pala ang sinakyan mo. Sana sinabi mo yung pangalan ko para libre ka sa pamasahe. Ngayon lang pala tayo nagkakilala, no? Maiba pala. Araw-araw kitang pasahero. May pamilya ka ba rito? Hindi sumagot si Teresita. Umiwas ng tingin. Naisip ng binata na may nasabi siyang hindi nagustuhan. Kaya naman kaagarang humingi ng tawad. Nang mga sumunod na sandali, inaya ni Pael ang babae sa tahanan. Sumama naman ito. Walang arte na umupo sa maalikabok na bangkuan. Binigyan ng makakain at maiinom. Pero laking gulat ng binata, inayawan ang putahing manok. Lahat ng tao sa lugar, nag-uunahan pagdating sa ganitong ulam. Pero si Teresita ay tinabilang. Naganda na lang ng mahigaan. Panay ang ikot ni Pael sa papag dahil naninibago sa sitwasyon. Hindi sanay na may kasamang matulog lalo pa babae. Sinulya pa ng gawin ni Teresita. Pantay ang paghinga nito. Mahimbing ang pagtulog. Bumangon siya at nagtungo ng kusina dahil hindi pa inaantok. Habang nakadungaw sa bintana, natapon ng laman ng bitbit na tasa nang matanaw sa unahan si Teresita. Nakatayo sa paradahan ng bus. Kumakaway sa kanya. Lumingon siya. Kumunot ang nood dahil nasa higaan ng babae. Nakatalikod pero sigurado siyang ito iyon. Binalingan ng labas. Naroon pa rin ang kahubog ni Teresita. Nagsara ng bintana dahil sa kakaibang pakiramdam. Kasama niya sa loob ng bayang babae. Pero meron ding kamuka doon sa labas. Kinutuban. Kung kaya't sinuri pa kung buhay pa ba ang nakaigang si Teresita. Kinilabutan ng dumampi ang kamay sa balat. Sobrang lamig. Pero hindi man lang ito giniginaw. Kinapa ang muka. Siniguradong tao ang kasama. Natigil sa sandaling nagising. Kagad nagbigay ng dahilan si Pael upang hindi pag-isipan ng masama. Tumingin sa labas. Nakahinga dahil wala na ang nagpapanggap na kahulma ni Teresita. Inisip na lamang na baka namamalikmata. Nakatulog ng mga sumunod na oras, kaya hindi na alam kung ano ang nangyari sa babae. Nagising siya pero wala na ito sa tahanan. Mang Paul, si Teresita po ba nakita nyo? Kasama ko lang siya sa bahay pero wala na pagkagising ko. Baka napadaan dito. Teresita, kailan ka pa natutong magawin ng babae sa kubo mo? Sandali, pumapasok ka na ba sa isang relasyon? Hindi mo pa nga pinapakilala sa akin, binahay mo na. Ikaw talaga ha? Ay nako, hindi po sa ganun. Napahaba kasi yung usap namin kagabi. Tapos delikado nang lumabas kaya sa bahay ko na muna pinatulog. Hindi kasi nagpaalam na aalis eh. Kaya nagbabaka sakaling nakita nyo nung lumabas sa tahanan ko. Madaling araw pa ako sa pwestong ito. Tanaw ko ang kubo mo pero wala akong napansing babae. Ito lang din ang daan ah. Sigurado ka bang tawang inuwi mo? Hindi kung anong maligno. Mang Paul naman nananakot kayo eh. Tao po si Teresita. Madaldal nga yun eh. Baka dumaan dito bago kayo tumambay kaya hindi nyo napansin.
Di bale, daanan ko na lang mamayang gabi. Alam mo ba ang bahay nun? Ipakilala mo kasi sa amin. Napabuntong hininga si Pael. Muling sumagi sa isipan ang nangyari kagabi. Kinilabutan ng maalala ang malamig na katawan ni Teresita. Maging yung nagpapanggap. Hindi tuloy malaman kung nababaliw siya o sadyang namamalikmata. Sa muling pamamasada, malawak ang ngiti ni Pael nang makita sa unahan na nakaabang si Teresita. Huminto siya at pinasakay, pero sa pagkakataong ito, sa unahan na, sa tabi niya nakaupo, nag-usap sila hanggang sa makarating sa terminal. Humiwalay si Teresita. Gusto sana niyang ayain ng hapunan, kaso nga lang nagmamadaling umalis. Halika nga muna, Pael. May gusto kong linawin eh. Pasahero mo ang kakilala ko. Napansin ka niyang huminto doon malapit sa karkara. May pinasakay ka tapos nakipag-usap. Ang nakakapagtaka, wala silang nakitang tao. Tinanong pa nga ako kung may sayad ka sa utak eh. O baka pagod ka. Kung pagod ka, pwede magpahinga. Hindi karera ang pamamasada. Pwedeng lumibad. Walang mawawala. Po, paano walang nakita? Kausap ko po si Teresita. Nag-usap nga kami ng matagal eh. Baka pinagtitirapan kayo ng kaibigan mong yan. Si Teresita po yun. Yung hinahanap ko sa inyo nung nakaraan. Naalala niyo po ba? Hindi sumagot si Mang Paul. Kinabahan si Pael sa paraan ng pagtitig nito. Parang sinusuri ang bawat anggulo ng pagkatao. Nang mailang ay nagpaalam na siya. Pagdating sa bahay, kagad na alerto si Pael sa mainit na hangin. Pinuntahan ng kalan pero wala namang apoy. Kapansin-pansin ang mabigat na presensya. Kaso nga lang hindi matukoy kung saan nanggagaling. Palipat-lipat ng pwesto. Maliit lang ang kubo. Walang kwarto. Ang kusina ay siya ring sala at tulugan. Walang makita na kahit sino maliban sa kanya. Binuksan ang bintana. Mula sa unahan natanaw si Teresita. Kumaway siya pabalik at naramdaman ang pananabik. Nagmamadaling lumabas pero natigilan nang mapansin si Mang Paul na nakatingin sa babae. May kung anong sinasabi. Si Teresita sa kabilang banda ay umatras. Nagmamadaling lumayo sa lugar. Kunot-noo siyang bumaling sa matanda. Mang Paul, ano po yung ginawa niyo? Para kayo nagriritual kay Teresita. Natakot yung tao. Ayun tuloy umalis. Hindi maiwasan ni Mang Paul na magtaas ng boses dahil sa inis. Iho, pangontrang dasal pa lang yon. Hindi ritual. Baka sa susunod, yun na ang gagawin ko kapag hindi ka tinantana ng babae yan. Anong pangalan, Teresita? Habang maaga pa, iwasan mo yan. Siya po sana yung bala ko ipakilala sa inyo eh. Kaso lang parang ang init ng dugo mo sa kanya. Tama lang na umalis siya. Sa pinakita niyong kilos, nakakahiya po kayo para sa isang bisita. Hoy Pael, hindi tayo magkadugo pero may pakialam ako sa'yo. Tinuring kitang anak, kaya makinig ka sa bawat payo ko. Maraming babae sa mundo. Kahit 2 o 3 pa ang akutin mo. Basta wag si Teresita. Hindi siya normal na tao. Nanlamig si Pael sa sinabi ng matanda. Dito lang napagtanto ang mga pangyayari. Kung bakit malamig ang katawan ni Teresita. Kung bakit may gumagaya sa wangis nito. Kung bakit sinabi ng pasahero na para siyang baliw na nagsasalita mag-isa. Hindi nakapagsalita si Pael. Sa tahanan ni Mang Paul natulog dahil sa takot. Kinabukasan nagdadalawang isip na umuwi sa sariling tahanan. Naglalaro sa isipan na baka nasa loob si Teresita. Matatakotin siyang tao kung kaya't ganito. Kung hindi sinama ni Mang Paul, hindi uuwi.
Kung makakwento ka, parang mahal mo na yung babae. Pero dahil sinabi kong engkanto, kahit tahanan mo, hindi mo na babalikan. Kalalaki mong tao, takot ka. May nangyari na po kasing kababalagan eh. Nung gabi na pinatuloy ko si Teresita. Akala ko namamalik mata ko. Totoo pala. Bakit hindi niyo po sinabi kagad? Nagduda na ako nung umaga na hinanap mo ang babae. May naamoy akong samyo ng engkanto sa'yo. Idagdag mo pa ang sinabi ng kakilala ko na naging pasahero mo. Hindi ako nagkamali ng hinala. May kumapit na engkanto sa'yo. Mang Paul, baka pwedeng awat muna tayo sa usapan na yan. Kinikilabutan na ako eh. Nanonood lang si Pael sa ginawa ng matanda. Pinalibutan ng asin ang mga bintana at pintuan habang nagdarasal sa wikang Latin. Pagkatapos ito, unti-unting naramdaman ng binata ang kaginhawaan. Kumpara sa naunang sandali, may kabigatan ang hangin. Bumiyahe si Pael, pero nang palapit na sa pwestong madalas abangan ni Teresita, binilisan ang takbo. Diretso ang tingin, pero nagulat na lang sa biglaang paghinto. May puwersang pumigil. Sinundan ng pagpasok ni Teresita. Napalunok ang binata nang maramdaman ang presensya nito sa likuran. Kapareho ng mainit na hangin doon sa tahanan. Sinabayan pa ng bigat na nagpapahirap sa paghinga. Saka lang nakagalaw nang umupo ito sa dulo. Sa takot at taranta, nawala sa sarili, lalo pa nang masulyapan sa salamin ng babae. Hindi na ito tao, kundi isang kakilakilabot na nilalang. Itim, buhagag ang buhok, parang baboy ang muka. Nakalabas ang ngipin, nangangamoy. Nagreklamo ang mga pasahero dahil wala na sa isip si Pael sa pagmamaneho. Gumigewang-gewang, humihinto pa at biglang bumibilis sa pagtakbo. Hindi nagtagal, itinabi at siya ang naunang bumaba. Habol hininga habang nakatanaw sa bintana ng bus. Wala na sa pwesto si Teresita. Pagdating ng terminal, puno ng reklamo ang mga pasaherong naperwisyo. Hindi ito pinansin ni Pael. Nagmamadaling pinuntahan si Mang Paul para ipaliwanag ang nangyari. Di naman ng matanda ang enerhiyang nakapalibot sa kanya. Napailing na lamang pagkatapos. Pael, huwag ka mabibigla. Nagustuhan ka ng engkanto. Pero nabago eh. Magdadala ito ng kamalasan sa'yo. Pakiramdam ko hindi ka titigilan. Guguluhin ka. Napabuntong hininga si Pael. Hindi maalis ang kilabot sa katawan. Sinigurado naman ng matanda na hindi niya ito papabayaan. Nagdagdag ng pangontra si Mang Paul, dasal at orasyon. Mang Paul, bakit po maalam kayo sa ganitong bagay? Albularyo ka po ba? Matagal nang magkakilala pero walang ideya si Pael sa mga ginagawa nito sa buhay. Hindi naman malawak ang nalalaman ko. Pero kahit papano, natutunan ko lang sa panonood sa tatay ko albularyo. Ako kasi ang nagsisilbing katawang niya nung nabubuhay pa eh. Sa akin din naiwan ang mutya. Kaya gagamitin ko ito para mapuksa ang engkanto. Ipinakita ng matanda ang mutsyang hawak. Ang bao na may isang mata. Ilang sandali ang dumaan. Naging aktibo ito. Dali-daling tinignan ni Mang Paul ang paligid. Natanaw sa labas ang itim na anino na hubog tao. Pabalik-balik ng daan, kasabay ng pag-alinsangan. Sumambit ng dasal habang winawasiwa sa direksyon ng etnidad. Sinubukan pa nitong pumasok, pero napigilan sa nakapalibot na pangontra. Sa pagtama ng bisa, maririnig ang nakakakilabot na boses. Hindi nagtagal ay nawala din ito. Mang Paul, wala na po bang paraan para tuluyan siyang mapalayas? Baka sa susunod mas malala ang gawin nun ah. Ayoko pa pong mamatay.
Kumalma ka lang, iyo. Walang mamamatay. Hindi naman siya makakalapit sa'yo eh. Huwag ka lang munang lumabas. Pinalibutan ko ng pangontra ang tahanan. Magdadagdag lang ako ng pangkulong para sa susunod na balik. Mauhuli na natin. Naglagay ng asin sa palanggana, binasbasa ng dasal at saka nakataob na bao. Inilagay ito sa harapan ng bintana na posibleng daanan ng engkanto kung magtatangka. Sa mga sumunod na sandali, nagpaalam muna si Mang Paul dahil may kukuning gamit. Naiwan si Pael at sa pagkakataong ito, umatake si Teresita. Ganap ang itsura pagharap sa binata, hindi na gumamit ng ibang anyo. Maingat ito, nagawang iwasan ang pangontrang inilagay ni Mang Paul. Sa sobrang bilis ng pangyayari, maging si Pael ay nagulat na lang. Kanina nasa loob pa siya. Ngayon ay nasa loob na ng madilim na paligid. Walang ibang makikita. Ilang sandali pa lumitaw ang nilalang. May naglalabasang maliit na galamay. Kumapit kay Pael. Ang binata sa kabilang banda ay hindi makakilos. Paralisado ang buong katawan dahil unti-unting bumabaon ng galamay. Dama ang sakit pero walang magawa. Hindi makasigaw. Ang nilalang sa harapan, nakipagtitigan. Pero mapapansin ang malakas na enerhiya mula dito. Pinipilit ihiwalay ang kaluluwa ni Pael sa katawang lupa. Hindi na alam ng binata ang gagawin. Lalo na nang maglabas ng dugo ang bibig, ilong, mata at tenga. Ilang ulit sinubukang sumigaw pero walang boses. Ang mga galamay ay sumakop na sa katawan ni Pael. Tanging ang mukha na lamang ang hindi naabot. Humigpit ng humigpit, kasabay ng walang tigil na pagdurugo ng bibig at ilong. Bumigat ang mga mata. Unti-unting nandilim ang paningin. Nanghihina, napapagod. Parang may nakapatong sa magkabilang balikat. Hindi nagtagal ay bumulagta. Nakatawid ang katawang nagmistulang bato. Hindi siya makagalaw. Naghihintay na lamang kung kailan mamamatay. Hindi na umasang makakaligtas. Ilang sandali pa. Mula sa kung saan ay may usok na lumitaw. Nang umabot sa kinalalagyan ng engkanto ay nagwala ito. Dito na rin siya dahan-dahang bumalik sa wisyo. Kumalas ang mga galamay. Sa tangkang pagtayo, nagulat dahil nakabalik na rin sa loob ng tahanan na para bang nakulong sa isang ilusyon kanina. Nakita si Mang Paul na sumasambit ng dasal sa harapan ng planggana na merong asin at ibang pangontra. Umiilaw ang mutyang bao. Naglalabas ng bisa na humalo sa hangin. Si Pael sa kabilang banda, tumulong sa pagsaboy ng asin sa bawat sulok ng tahanan. Hindi nagtagal. Napahalakhak si Mang Paul habang bitbit ang pares ng bao. Mariing pinigilan dahil may puwersa sa loob na gustong wasakin. Hindi ka naman pala mahirap hulihin. Wala ka ng takas sa akin. Dito ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. Isinilid ni Mang Paul sa isang kahon ang bao na pinagkulungan. Paulit-ulit sinaksak habang sumasambit ng orasyon. Walang pisikal na bagay sa loob pero may gumagalaw, nagwawala. Sinabayan ito ng nakakabinging ingay ng higit sa 2 boses. Hindi tinigilan sa pagsaksak hanggang sa masigurado na tuluyang nawakasan ang etnidad. Tinapos ito sa muling pagkakarga ng orasyon. Mang Paul, wala na po ba talaga? Baka mamaya bigla akong kunin eh. Tapos dalhin ako uli sa madilim na lugar. Wala na. Pero kailangan pa rin lagyan ng pangontra ang bahay. Para mawala ang naiwang puwersa. Ikaw gagamutin ka rin dahil sa pinsala sa iyong katawan. Mabuti nga, bumalik ako agad. Kung hindi baka wala akong naabutan.
Halika, doon muna tayo sa tahanan. Sinara ang kubo ng binata. Iniwanan ito ng pangontra sa loob na siyang hihigop sa natitirang enerhiya ng engkanto. Si Mang Paul, ginamit ang natutunan sa albularyong ama para gamutin ang binata. Sa kabutiang palad matalas pa rin ang memorya. Hindi lang naisalba ang buhay ni Pael, nalabanan pa ang engkanto. Nagkamali po yata kayo ng tinahak na larangan. Dapat albularyo po kayo eh. Hindi tagagawa ng sasakyan o tsoper. Mas mahusay kayo sa pakikipaglaban sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Magaling din kayo sa panggagamot. Mag-albularyo na lang po kayo. Wika ng binata. Natawa ang matanda. Pwede rin. Yan ang naisip ko habang ginagamot ka. Matagal na panahon na nang mamatay ang tatay ko. Hindi rin ganong kataas ang tiwala ko sa sarili, kaya binaliwala ang natutunan noon. Hindi ko alam na may kakayahan pala ako. Ngayong alam nyo na, magpapalit na po ba kayo ng trabaho? Kung itutuloy nyo ang pagiging tagagawa ng makina, marurumihan kayo. Kung pipiliin ang pagiging albularyo, siguradong marami kayo maliligtas. Hindi ganong kadali, iho. Pero kung ipipilit, aralin ko muli para walang palya. O siya, dito ka lang ha. Pupuntahan ko lang ang kubo mo. Titignan ko kung may natira pang puwersa ang engkanto. Sa kabutihang palad, epektibo ang ginawa ng matanda. Nagkulay itim ang asin. Indikasyon na hinigop ang naiwang mansya ng etnidad. Nilinis niya ang bahay sa pamamagitan ng ritual. Binasa ang nakasulat na dasal sa dalang libreta. Sa pag-upos ng sinindihang insenso, wala na ang peligro sa kapaligiran. Sa pangyayaring ito, nagpalit ng oras si Pael. Imbis sa hapon hanggang gabi ang biyahe, piniling sa umaga mamasada. Ngunit kahit kailan, hinding-hindi niya makakalimutan na minsan niyang naranasan na magkaroon ng engkwentro sa isang engkanto na kung tawagin sa kanilang lugar, Diingon Nato. Naranasan mo na bang makulam? Naniniwala ka ba sa kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa? Nararamdaman mo ba yung senyales, mga kabayan? Pananakit ng tiyan na hindi normal, pananaginip ng kung ano-ano. Tas minsan nakakita ka ng mga anino sa gilid ng visions mo. O hindi naman kaya, kabayan, nagkaroon ka ng kagalit na alam mo na meron talagang gagawing masama sa'yo. Pwede mong subukan ng habak de bala, mga kabayan, from likha, merchandise. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin at usog o anumang masamang uri ng sumpa. Gawa to sa totoong bala ng baril na nilagyan ng 6 na sangkap ng 6 na antingero. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas sa gamit. Buhay na to, mga kabayan, susuotin na lang. Gawa to sa totoong bala ng baril, mga kabayan, kaya huwag yan dadalhin sa airport. Pero pwede to sa barko, pwede to sa mall. Kung nangangailangan ka ng pinakamalakas na gamit na depensa espiritual na mula sa likha merchandise, pwede mong subukan itong habak de bala. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng likha merchandise.